Nasindak lang yung mga pulpul na empleyado ng USAA. Nasindak lang siguro yung sa PRIB, nasindak lang kasi didemanda. Diyos ko po, kung ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga papilahin ko yung mga empleyado na yun. Sabihin ko, ano ba kayo, bobo o bingi? Oo. Hulugan nyo na yung mga usaan ng Senate ay hindi kinikilala yung block ninyo as the new leadership, kundi yung Cayetano kasi napayagan itong pagdinig. Ganon ba yun? Parang ganun hunting. Kaya nga gusto po ni acting SP Gatchalian na bukas po imbestigahan niya may mapatawag. Ay talagang meron po, nangako naman siya may masisibak sa PRIB, yung nagko-cover po ng hearing, yung mga nag-ayos po ng lamesa. Kasi siya po yung majority, siya po yung acting SP, kami po yung majority. Si Cayetano wala na pong authority dahil minority na po sila 10 na lang po sila. Okay. Sir, At saka he was voted out of office. although We did not elect a Senate President kasi we really need 13 but we can vote out a Senate President. although kinokontest siya ni Cayetano kanina, mula na magsimula Sabi, siya kanina umaga hanggang ngayong hapon, iginigit na niya, ako ang Senate President. Nasindak lang yung mga pulpul na empleyado ng USAA. Nasindak lang siguro yung sa PRIB, nasindak lang kasi didemanda. Diyos ko po, kung ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga papilahin ko yung mga empleyado na yun. Sabihin ko, ano ba kayo, bobo o bingi? Oo. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa statement ni Senator Erwin Tulfo patungkol nga po dito sa mga empleyado no, ng Senado ng USAA mga kababayan no, or ito po yung Office of the Sergeant at Arms at pati na rin po yung mga nag-ayos doon sa session hall no, or doon sa pinaghiringan nila Senator Marcoleta at SP Cayetano nung kahapon at lahat na nag-cover daw doon sa hearing ay iimbestigahan mga kababayan ngayon nila Tulfo no, sa grupo nila Gatchalian at baka masibak daw mga kababayan at ang pinaka-offensive yung kanyang mga sinasabi ay pagtatampal-tampalin pa daw nila mga kababayan no? At papilahin at sasabihin kung ano ba kayo, bingi o bobo ay para sa akin no, mga kababayan napaka-offensive yung kanyang mga sinasabi patungkol dito sa mga empleyado na ito na sumunod lang naman din sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano no? At sinabi na nasindak lang daw kaya sumunod yung mga empleyado ng Senado mga kababayan dahil yung venue nga ng kung saan naghihiring sila ay yung session hall nila or yung plenary tapos yung mga upuan ay tinatanggal yun mga kababayan no? At ibinabalik yung mga lamesa ay pinapalitan mga ganon so ganon yung setup doon sa Senado mga kababayan unlike dito sa House of Representatives na may mga hall po sila no? Or may mga area talaga na pwede sila magsagawa ng mga hearing kung makikita natin sa House of Representatives may mga Belmonte Hall mayroong Nograles Hall kasi may mga area talaga doon na pwede silang mag-venue no, sa mga hearing at dito sa Senado ay maliit kasi yung kanilang area kaya isa lang yung pwede nilang paghiringan or yung venue na gagamitin yun din yung kanilang session hall or plenary hall mga kababayan kaya pag may mga hearing pinapalitan nila yung mga lamesa yung mga upuan tapos kung wala na ay binabalik na nila yung mga upuan ng mga senador pati yung parang podium mga ganon binabalik nila at yung mga tauhan doon mga kababayan ay subject ngayon ng investigation daw according dito kay Tulfo, Erwin Tulfo at masisibak pa daw mga kababayan kaya grabe kaya sa aking opinion dito mga kababayan no, parang diktador na yung labas nito no parang ganito na yung sistema ng diktador mga kababayan no yung mga empleyado ng Senado ay sumunod lang naman po sa mga utos ng mga nakakataas at ngayon ay pinagbabalingan nila ng kanilang galit kasi for sure naman talaga galit na galit sila dito lalo na siya si Erwin Tulfo at si Tito Soto ay nabanggit nga po doon sa allegation no, ng mga Marines or dating Marines na di umano'y nakatanggap ng mga maleta at isa pang allegation sa kanya kay Erwin Tulfo yung sa human trafficking di umano mga kababayan na may mga babae daw po na pumunta doon sa hotel at pinagpipilian pa at kung sino yung mapili ay dinadala doon sa kwarto daw di umano ni Erwin Tulfo na VIP guest ng hotel mga kababayan at talagang galit na galit itong si Senator Erwin Tulfo dito mga kababayan kaya ito yung naging respond niya pati itong mga empleyado ng Senado ay nadadamay na tuloy mga kababayan no? At para sa
sa akin at dapat ay mahinaon lang po siya, no? Huwag niyang idamay itong mga empleyadong sumunod lamang at kawawa naman ay masibak pa dito o matanggal pa sila sa serbisyo, mga kababayan, no? At isa pang statement ngayong hapon ni Senator Erwin Tulfo, no, mga kababayan, ay meron po siyang banat, no, or buwelta or banta or babala dito kay Senate President Alan Peter Cayetano na kung mag-hearing daw muli sila dito sa Blue Ribbon Committee ay ipapa-aresto niya ito, mga kababayan. Utusan niya yung Sergeant at Arms na arestuhin itong si Cayetano, or kung hindi sumunod ay siya mismo daw yung magkukuhelyo at bibit-bitin niya daw si Cayetano palabas ng session hall, mga kababayan. At wala daw po siyang pakialam kung senador ito or dati itong Senate President or dating House Speaker, at hindi naman lang kinilala, no, itong si Senate President Cayetano bilang Senate President dahil na outvoted na daw nila at minority na lang daw po sila, mga kababayan. Sila na po yung may hawak ng kapangyarihan ng Senado, or sila na po yung may hawak ng liderato ng Senado ngayon, mga kababayan. Iginiit niya na siya na daw po yung chairman ng Blue Ribbon Committee, no, at wala na pong kapangyarihan nga itong sila Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kaya mas lalong umiinit yung hidwaan ngayon, no, sa Senado, mga kababayan, itong pagitan nila SP Cayetano Group at acting Senate President group na sila Gatchalian, mga kababayan. At kailangan abangan natin yan kasi sa Lunes meron din po siyang pinapatawag na Blue Ribbon hearing nga, mga kababayan, no, at pinapatawag niya muli itong 18 Marines at pati na rin sila Romualdez, no, mga kababayan. So abangan natin kung dadalo kaya itong sila Romualdez at kung dadalo kaya itong mga 18 Marines, mga kababayan. At kung hindi daw dadalo itong mga 18 Marines ay kanya pong ipapakontempt, mga kababayan. At isa rin sa aking kinabahala nga itong 18 Marines, pag dumalo sila kung hindi nila magustuhan yung mga sagot ay baka i-contempt nila o ipapakontempt nila ito, mga kababayan, bilang ganti nga doon sa mga revelasyon nila na talagang nasira talaga or wasak na wasak talaga ang kredibilidad ngayon ng mga Tulfo, mga kababayan, particularly na dito sa kay Senator Erwin Tulfo, no, dahil dito sa mga allegation. Dalawa yung allegation. Una, tumanggap ng mga maleta, at pangalawa ay itong sa human trafficking di umano, mga kababayan. So ito yung mga allegation ng mga 18 Marines laban dito kay Senator Erwin Tulfo. At talaga namang nanggigil itong si Senator Erwin Tulfo dito, mga kababayan, no. Halatado naman dito sa kanyang mga pronouncement ngayon na talagang personala na at kakalad ka rin, bibit-bitin niya si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano. So abangan natin yan, mga kababayan, no, kung talaga bang tutuhanin ni Senator Erwin Tulfo yung kanyang banta, no, or babala dito kay SP Cayetano, at kung magsagawa sila ng hearing, mga kababayan, dahil fake daw po ngayon yung hearing nila Senate President Alan Peter Cayetano, no, or bogus hearing yung kailang term na ginamit dito, mga kababayan, dahil sila nga daw po yung legit, no, na Blue Ribbon Committee, mga kababayan, at si Senator Erwin Tulfo yung chairman nga ng Blue Ribbon na iyon, hindi na po si Senator Pia Cayetano, mga kababayan. At ano pong inyong opinion dito, mga kababayan? Ano pong masabi niyo dito sa mga statement ni Senator Erwin Tulfo, no, dito sa mga empleyado ng Senado, particularly dito po sa mga taga-usaan na tinawag niya mga pulpol, at itong mga iba pang empleyado na tumulong sa pag-set up, no, doon sa venue ng pinaghiringan ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, at tinawag niya pang mga bobo or bingi, no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.